Tatay. Nung araw, galit ako sa amin yan eh. Pero ngayon, kakampi na ako. Oh, di ba? Kay Pangulong ano yun? Kay dating Pangulong Marcos Sr. galit daw ho siya, mga kababayan. Pero ngayon, dahil nakikita nila kung sino talaga ang tama, doon na kumakampi. Nagigising ho. Kami, oh. At ano po namin, kanino po kayo mas nagtitiwala ngayon? Kay Pangulong Marcos o kay BP Sara? Siyempre kay Bongbong. Bakit po? Oh, di ba? Mga kababayan, paano mo naman kasi pagtitiwalaan yung isang tao na ayaw sumagot? Di ba? Paano mo naman pagtitiwalaan yung isang tao na puro maraming tinatago? Pagka ho sumayad o pagka ho, may isang beses silang nagsalita tapos pumalya ho yung sinasabi nila, mga bossing, ano ho? Wala. Sasabihin, magsisinungaling, ay wala naman ako sinasabing magpapapatay ako ng presidente. O, paano mo pagtitiwalaan yung mga ganong tao ho, mga boss? Di ba? Puro kasinungalingan. Eh bakit to? Hari kasi ng kasinungalingan yan. Si dating Pangulong Duterte. Biruin mo naman, ano sinasabi? May adik tayong presidente. Napatunayan niya ba? Wala. Kinabukasan no, mga kababayan, sabi ng dating Pangulong Duterte, ay, wala naman ako sinabing ganyan. O ayun, kaya po na-ooblo. Kaya ho na-ICC, mga kababayan. Sorry uy, mga DDS, sorry. Parang yung iniidolo ninyo, may topak na eh. Ano? Naghahamon eh. Pagka nagkasuntukan kami niya ni Torre, mabubugbog ko yan. Kinabukasan, no? Sabi, hindi naman kita inahamon eh. Di ba? Paano mo pagtitiwalaan yung mga ganyang tao? Panay paninira, panay banat, pero kapag pinatulan, biglang atraso, mga bossing, urong ang mga itlog. Di ba, Marijo? Tulay. Bongbong, sir. Ay, maliwanag naman ang mga nilalakad niya eh. Alam niyo po yung mga... Pilipino. Alam niyo po yung mga ginagawa niya? Lalo nung pagpaglaban. Sorry kitang-kita ni Tatayo, mga pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos, mga boss. Di ba? Yung mga kalsada, inaayos lahat. Yung mga patubig, yung mga pagbibigay ng lupa para doon sa ating mga kababayan na mga magsasaka. Ay, sorry. Alam ngayon ng mamamayang Pilipino yan. Ano po? Hindi pwedeng sabihin nyo, wala namang ginagawa si Bongbong Marcos. Hindi na uubra yan, mga DDS. No? Hindi na po uubra yung mga kasinungalingan na banat ninyo. May mga social media na ho. Madami na pong napapanood sa iba't ibang mga platform, mga kababayan. Kaya si Tatay, ayan good job kay Tatay. Gising na gising ho, mga bossing. Eh sino po ba yung mga ayaw gumising? Yung mga bobo. No? Yung sumasampal na ho sa kanila sa mukha nila, yung mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, pero sinasabi, walang kwentang presidente pa din. Sino po yung mga ganyan? Yung mga tipo bang ang ganda-ganda na ng proyekto ng gobyerno tapos sasabihin, yung bigas ninyo panghayop. Wala namang huna itulong sa bayan. Puro lang naman ho paulit-ulit ang sigaw ng vice-presidente. Ano sinasabi? Bring him home, bring him home. Paulit-ulit lang hong ganun, mga kababayan. Di po ba? Tuloy tay. Sa Philippine Sea. Opo. Di ba? Opo. Tama lahat ang mga ginagawa niya. Nung araw, galit ako sa amin yan eh. Pero ngayon, kakampi na ako. Narinig niyo yung sinabi ni Tatay about sa West Philippine Sea? Kasi halata ho yung kaduwagan ni dating Pangulong Duterte sa mga China. Sa China ho, mga bossing. Halata ho yung kaduwagan. Biruin nyo ho, mga kababayan. Naipanalo na natin yan eh. May ruling na ang UNCLOS dyan eh. Di ba? Pero wala. Hindi kinulusan ho, mga bossing. Ang ginawa ho, nagpakatuta. Ang yabang-yabang pa, sabi pa mag-jet ski. Tapos pagkatapos po nung eleksyon, nung tapos na ho eleksyon, hindi nyo ba alam? Ano lang yun? Kumbaga, joke only lang yun sa eleksyon na yun. Miss Au, shout out sa'yo at Kadwa.
na Roque. Nakita ko ng tama, oh. Binoto niyo po ba siya? Hindi ko nga binoto yan dito. Pero ngayon, botong-boto na ako. Ay, siya lang. Nakita ko na sa ginawa niya. Tay, paano po yan? Tawag dito, di ba maraming mga sinasabi sa kanya? Bangag daw, yung minumura siya. Ba't ka Bangag. maniniwala ron? Hindi, actually, mga bossing, yung mga asal bangag po, yung mga DDS. No, yung mga paulit-ulit pong paninira lang ho, mga kababayan. Yung mga walang maibato kapag ka tayo nagsasalita dito, aabot tayo 1.5 oras sa pagtatalakay ng ating mga topic. Tapos yung mga DDS, wala ho. No, yung biglang sisingit, basta Duterte pa din kami. Basta Suled pa din kami. Yun ho, mga kababayan. Yung ang parang may mga saltiko. Yun yung parang mga bangag ho. Papasok-pasok dito sa ating live sisigaw. Basta Duterte pa din kami. Biruin mo, sa loob ng 1.5 oras, meron ho tayong topic, umaabot 7 hanggang 9 na topic, mga kababayan. Tapos ang paulit-ulit lang na sasabihin ng mga DDS, basta Duterte pa din kami. Di ba? Oh, Ang ganda-ganda ng ang mga bangag, yung hindi tama ang mga palakad sa gobyerno. Yung mga nakapagmumura, na wala naman sa sistema, di ba? oh. Di ba? Tapos ang lakas ng loob ng ating vice presidente, sasabihin po, maging professional naman kayo. Biglang baba na putang. biglang sisigaw, PI kayo. Di ba? Magmumura ho, biglang may pilipitan pa nga ho ng leeg eh. Biglang merong putulan pa ho ng leeg. Di ba? Sino ang maituturing na bangag ho, mga kababayan? Yung puro po kakilakilabot yung mga sinasabi po sa mga press con at doon sa kanilang mga interview versus ho ito ang ating Pangulo. Ang lagi pong pinag-uusapan, mga kababayan, ay proyekto ng gobyerno. Yung mga pagtulong po sa mga kapwa natin Pilipino. Sino po ang mas mukhang bangag sa dalawa na yon? Sige nga, andali yung sagutin, mga boss di ba? Pero yung mga DDS, wala na. Lusaw na ho ang mga utak, mga boss. No, basta Duterte pa din kami. Isasagot sa inyo pag tinanong mo, sino bangag? Yung tatay mong palamura? O etong si Pangulong Bongbong Marcos na puros proyekto ang inaatupag? Sasagot sa inyo, basta Duterte pa din kami. Basta Suled pa din kami. Ganyan na ganyan ho yung ugali ng mga yan, mga bossing. Sabi, ayos lang yan, may DDS kasi hindi maganda ang pelikula kung mahina ang kontrabida. Kaso ho, nag-aaway-away na sila. Sila ho, nagsasakmala na. Ano ang pinag-uusapan? Anong pinagtatalunan? Pera. Tuloy. Yun ang bangag. Kasi hindi niya iniisip yung Kayo pala ang bangag, mga DDS sinasabi sa kapwa Pilipino. Hindi po kayo pabor doon, tay? Hindi po kayo pabor sa nagmumura? Ay hindi. Meron ba namang taong gobyerno ka, magmumura ka? Ito nga tanggap niya lahat kahit na anong i-akusa sa kanya pero wala naman silang patunay. Ang ating Pangulo po, tahimik lang. Naging tahimik po, mga kababayan, sa panahon po na binabanatan sila ng binabanatan ng dating Pangulong Duterte. Tahimik. Madami na nga po sa atin, mga boss chipamo, sir, nabubwisit na kay Pangulo naiinis, no? Bakit? Sinasabi, masyado ka nang mabait, Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano-ano na ang sinasabi sa iyo, pero tahimik ka pa din. Kasi ho, ang ating Pangulo, mga bossing, abala po sa kanyang trabaho. Abala po sa mga proyekto. Abala po na pagandahin po ang buhay ng mamamayang Pilipino. Hindi ho kagaya nung mga Duterte. Panay na lang ho, hila pababa sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi na nga po mga nakakatulong, panay hatak pa po pababa sa gobyerno ng Pilipinas, mga boss. Tuloy. Po siya nagmumura, no? Kasi binabaksak lang naman siya Pero dati hindi niyo siya binoto, tay. Pero ngayon gusto niyo na siya. Talagang totoo yan. Nakakagulat po yung Ayan Aminado si tatay, hindi ko binoto si Bongbong Marcos. Paano ba yan, mga DDS? Kayo ang binoto, di ba? Hindi ko binoto si Bongbong Marcos dahil ayaw niya nga doon sa ama ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, ito yung totoong Pilipino na nandoon siya sa oposisyon dati,
Subalit nakita niya na maganda ang ginagawa ng gobyerno, kaya sumusuporta. Di ba? Kaya sumusuporta. Oh. Sa inyo tayo. Ito, binoto ko nga yan eh. Pero ngayon, hindi ko na binoboto yan eh. Bakit kayo pag si BP Sara tumakbo sa 2028 presidential election, si kumandidato ng presidente, boboto mo ba siya? Ako, ilalaban ko lahat ng pusahan ng mga kung ano meron ako ngayon. Dapat hindi na manalo yan. Ilalaban lahat kung ano ang meron si tatay at sinasabi hindi na mananalo o dapat hindi na manalo si Inday Sara Duterte. Mga boss, paano naman tayo nun? No? Imagine ninyo, ano kaya ang kahantungan ng bayang Pilipinas mga kababayan, kapag ka ang vice-presidente na, no? Tapos imagine na din ho natin, paano kaya makikipagkwentuhan, paano kaya makikipag-meeting kaila Donald Trump, ang vice-presidente mga kababayan. So, pag na-bad trip, ano kaya sasabihin ng vice-presidente? Doon pa lang no? Doon pa lang po sa pagiging disente, mukhang wala na. Mukhang eagles na ho sa kanila mga kababayan dahil magre-reflect po 'yan kung ano po ang ugali ng presidente, magre-reflect po 'yan sa mga Pilipino mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo no, yung simple pong forthwith na ayaw pong ipaliwanag nung mga senador, magre-reflect po sa atin yung mga Pilipino. Bakit Sasabihin ng mga banyaga, tignan mo sa Pilipinas, nag-aaway-away sila. No, ang nakasulat doon sa konstitusyon, shall forthwith. Tapos yung mga senador nila, hindi yun yung ginagawa. Kasi baka hindi mga naiintindihan. Damay ho tayo dyan, mga bossing. Iisipin ng mga banyaga, naku, siguro, yung mga simpleng Pilipino, mas bobo pa dito sa mga senador na ito. Simpleng forthwith, hindi maintindihan nung mga senador na yon. Di ba? Tuloy. Si Inday Sara? Oo! Hindi po siya manalo sa 2028? Hindi, kasi kitang-kita naman yung mga pag-ano niya, yung ano ba tong fananil na hindi niya may paliwanag? Yung confidential pa? Confidential fund. Di ba? Simpleng-simple Pag yung mga DDS, subukan nyo tanungin niya mga yan, mga bossing. Na ano naiintindihan mo sa confidential funds? Wala, pinupolitika lang si Inday Sara Duterte. Papaulit-ulitin ho kayo ng ganun ng mga DDS. Ano naiintindihan mo? Bakit mo sinusuportahan yung wag matuloy, yung impeachment? Wala kasi pinupolitika lang si BP Sara Bago nyo sabihin na pinupolitika lang si Vice Presidente, mano ba namang intindihin ninyo kung ano yung inilalatag na mga ebidensya? Di ba?